Milestone. Achievements. Responsibilities. Challenges. History. Makatao. March. Mula dito sa himpilan ng 89IB, ito po si Rociana Hugar, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Tunghayan ang isinagawang bahani Grand Pulong-Pulong sa lungsod ng Santo Tomas. Tutukan ang pagsisikap ng unit na pangalagaan at palaguin ang People's Organization sa lugar ng nasasakupan. NSED at Resilience Month activities isinagawa ng Makatao Batalyon upang tayahin ang kahandaan ng bawat isa sa pagresponde sa sakuna. At mga platoon sergeant na Makatao Batalyon nagtapos sa Platoon Sergeant Seminar Class 01 2024. Makatao. 176 na mga bahani mula sa 5 barangay ng Santo Tomas ang binigyang kapasidad sa katatapos lamang na bahani Grand Pulong-Pulong na ginanap sa Cultural Gymnasium ng Santo Tomas noong ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa ilalim ng pamumuno ni Honorable Roland S. De Jessica, kaakibat ang 89IB ay matagumpay na nagtapos ang isang araw na programa. Nagbigay din ng services orientation ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng PESO, PNP, BFP, MDRRMC at maging ang unit sa nasabing aktibidad. Ipinaliwanag ng bawat opisina ang kanilang mga serbisyo at programa na makakatulong sa mga bahani upang tugunan ang kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng kanilang ancestral domains at maging para sa kanilang individual na pagkatao at mga pamilya. Sa nasabing pulong-pulong ay tinurnover din ang kanilang mga bahani ID, kabilang na ang 6 na commercial radio sa bawat barangay na kanilang magagamit upang makipag-ugnayan sa mga security sectors. Ito ay nagpapakita sa patuloy na pagsisikap ng kasundaluhan na matulungan ang mga IP community upang palakasin at bigyang kapasidad ang mga bahani. Sa huli, hindi maitatanggi ang malaking kontribusyon ng mga bahani sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa buong lugar ng nasasakupan kung kaya't sila ay tututukan ng unit. Matagumpay na naihandog sa 2 People's Organization ang 12 sako ng libreng abono mula sa mga butihing stakeholders ng unit noong ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang mga abono ay personal na tinanggap ng mga pinuno ng kauyagan sa Inalay Farmers Association at kauyagan sa Kalinawan Farmers Association na sina Lino Kalimpitan at Evelyn Pandialong. 8 sako ng urea fertilizers at 4 na 16-20-0 fertilizers ang natanggap ng mga PO. Ito ay makakatulong sa pagpapalago ng mga pananim nila na mais na kanilang pangunahing pangkabuhayan. Malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kabutihan ni Mrs. Teresita P. Enson bilang sa kanyang donasyon. Gayon din, nagpasalamat ang unit sa pakikipagtulungan upang matugunan ang pangangailangan ng mga PO. Sa huli, ang unit sa pamamagitan ng mga community development operators ay patuloy na mangangasiwa sa kabuhayan ng mga PO upang matutukan ang kanilang mga pangangailangan at matugunan kaagad. Nakilahok ang Alpha Company sa isinagawang National Disaster Resilience Month
kick-off ceremony ng Valencia City na may temang Bantayog ng Katatagan at ang pagbubuklod sa layuning kahandaan noong unang araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Kaugnay dito, nagsagawa naman ng simultaneous earthquake drill ang batalyon kasabay ang bawat kampanya nito na nakadistino sa Braulio E. Dohali, San Fernando at Santo Tomas sa pangunguna ng mga company commanders. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayo na tayahin ang kahandaan ng bawat individual sa panahon na darating ang sakuna. Sa pamamagitan din nito ay mapapalawak ang kamalayan ng mga mamamayan sa pagsasabuhay ng mga proactive na hakbangin upang maibsan ang epekto ng sakuna o mga sitwasyon ng emerhensiya. Ang Disaster Resilience Month na selebrasyon ay isa lamang paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maging handa upang mapagtagumpayan ang mga hamon na dala ng sakuna. Ang unit ay nangangakong makikiisa sa mga aktibidad at programa na ilulunsad ng gobyerno sa buong buwan ng Hulyo para paigtingin ang kasanayan at kaalaman ng makatao troopers para makamit ang pagiging resilient at matugunan ang sinumpaang tungkulin na serbisyohan ang bawat Pilipino at protektahan ang bansa. Bilang isang unit militar, hindi tumitigil ang Makatao Batalyon na i-enhance ang kapasidad ng mga kasundaluhan upang magampanan ang kani-kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Sa unang pagkakataon sa Makatao Batalyon ay matagumpay na nakapaglunsad ng Platoon Sergeant Seminar na ginanap sa punong himpilan ng batalyon noong 5 ng Hulyo nitong taon. Sa nasabing seminar, sumailalim sa mga lektura patungkol sa leadership, military discipline and policies at maging coaching, counseling and mentoring maliban sa military combat seminar. Kung kaya't isusulong ng batalyon ang ganitong klasing mga seminar at training upang i-improve ang kasanayan ng kasundaluhan at palaguin ang kanilang leadership upang lalo pang pagtibayin ang pagsasamahan at pagkakaisa ng kanilang nasasakupan. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89IB para sa tao, para sa bayan at para sa Pilipino.